Kung may pananampalatayang hindi mapapatigil, mapapahinto, meron pong pananampalatayang hindi matitinag. Ang unang Korinto 15:58, 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brethren, sabi po ni Paul, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Purihin ang Panginoon. Basahin po natin sa Tagalog. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyo, hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Purihin po ang Panginoon sa Kanyang banal at makapangyarihang salita. Alam niyo po, Paul encouraged the believer sa kwentong yan, to continue to serve the Lord. No? He talks about the resurrection of the body. Sa mga nauuna po dyan sa Korinto, pinag-usapan po ang rapture po dyan. Ang body na kung saan ay papalitan ng Diyos. Ang mga katawan po nating nabubulok, papalitan po ng mga katawang hindi nabubulok. Ang mga laman, mga kaloob-looban natin, mawawala po ito eh. Alam niyo po ba, wala na kayong, pagdating natin sa heaven, wala kayong nabubulok na puso. Wala kayong nabubulok na tiyan, na laging gutom. No? Alam niyo, wala po kayong emosyon na kung saan malulungkot kayo pagdating natin sa heaven. Ito yung tinatakel ni Apostol Pablo dito sa mga taga-Korinto. No? Kung babasahin natin ang 1 Corinthians 15:55-57, anong sabi diyan? Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ayan po yung sinabi ni Apostol Pablo dun sa dulo, no, nasaan na ang kamandag ng kasalanan? Nasaan na ang kamandag, sapagkat ang lakas, sabi to, wala nang bisa o lakas ang kamatayan sa mga kumilala sa Panginoong Hesus. So mawawala na yon. Yung kamandag ng kamatayan ay walang iba kundi ang kasalanan. So wala nang kasalanan na mananatili pag tayo ay kumilala sa Panginoong Hesus. And Paul encouraged Christian to have an unshakable faith. So tayo mga Kristiyano sa panahon ngayon, sa nakikita natin, nababalitaan natin, no? Dapat magkaroon daw tayo ng hindi matitinag na pananampalataya at hindi susukong pananampalataya. Manatili, bagamat marami tayong nakikita, maging sa mga araw-araw nating buhay, maging sa mga iglesia, hindi lamang sa iglesyang ito, kundi sa iba't ibang iglesia, marami pong mga tinatawag na sinasabing katisuran, mga nakikita natin mga ugali ng bawat isa. Basta wag matinag ang pananampalataya mo. Wag kang matingin doon sa iba't ibang ugali ng bawat Kristiyano. Magkakaiba tayo ng ugali. Hindi porket Kristiyano po tayo, ang expected mo, napakabait nito. Diba? Parang santo ang tingin natin dito. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun. Kahit mismong sa sarili natin, kilala natin ang sarili natin, kaso hindi natin makita yung sarili natin, mga magulang kapatid. Kaya nga, sabi ni Pablo, meron tinatawag na unshakable faith. Huwag kang matitinag. Kahit nakikita mo yung mga kasama mo, magpatuloy ka pa rin sa Panginoon. Dahil alam mo na malapit nang dumating ang Panginoon. Ang sarap pong mag-encourage ni Paul, mga magulang kapatid, no? Ano po yung sinasabi ni Paul na merong unshakable faith? Yung faith na steadfastness o be steadfast. Number 1, yung pananampalatayang hindi matitinag o pananampalatayang matatag. Sabi doon sa English, be firm and unwavering in your faith,
Pag sinabing firm and unwavering, ito po yung bahagi na matatag ka eh. Hindi ka matitinag kahit na, nabalitaan mo, ganun. Nabalitaan, hanggang ngayon, sinasabi ni Pastor, mapapagawa kisame. Hindi po ganun kadali yun. Huwag kang manatili ka, huwag kang matitinag, magpatuloy ka sa Panginoon, kahit na sa 1 taon pa magawa ito, okay lang, patuloy lang po tayo, magsama-sama tayo sa Panginoon. Amen? Kasi ang bawat bagay may proper time. Para itong walang iniwan sa mga anak natin na nag-antay tayo ng napakatagal na panahon, sinasaway natin sila sa mga pasaway nilang mga ugali sa atin. Pero dumating ang time na sila po ay inaantay natin na makatapos sa mga pag-aaral, makatapos tayo sa paghihirap sa kanila, nakita po natin kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ng bawat isang mga nagtitiwala sa Kanya. Amen? Bagamat masakit bilang magulang sa atin, na yung mga anak natin ay nakikita natin tila wala pang direksyon, pero unti-unti nakikita natin ang liwanag. Dahil hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Kailanman, mga magulang kapatid, hindi nagpabaya ang Diyos, lalo tigit kapag nananalangin kayo. Kaya always I encourage dun sa mga mag-asawa, malayo man ang trabaho ng bawat isa, meron kayong time, itong oras na ito, dear, sweetheart, honey, babes, whatever, kung ano yung tawag mo sa asawa mo, no? Cupcake, sugar, mananalangin tayo. Tanong mo nga sa katabi mo, ano ba ang tawag mo sa akin? Kamo nga, anong tawag mo sa asawa mo? Sabi mo nga. Diba? May mga tawag kayo sa asawa nyo na kayong dalawa lang ang nagkakaintindihan. Hoy, surot. Di ka rito. Diba? Si surot at si, whatever, kung anong tawag mo sa kanya. Si surot o kulisap. So, tong alas 6, kahit nasa trabaho ka, sabay tayong mananalangin. Meron kayong covenant prayer. Why? Because hindi ka na isa. Hindi ka na dalawa. Hindi ka na nag-iisa. Dalawa kayo. At kayong dalawa ay pinag-isa ng Diyos. Amen? Iisa na kayo. Dapat iisa kayo sa layunin. Na kung saan kahit malayo kayo, may covenant prayer kayong mag-asawa na ipapanalangin natin ang ating mga anak. At kikilos po ang Diyos doon. Dahil lang sabi, two of you gather in my name. I in the midst of them. Sabi doon, nasa kalagitnaan nila kayo. Ako, sino man sa inyong dalawa, sino man sa inyo na magkaisa sa panalangin, ako'y nasa kalagitnaan nila. Patungkol din po ito sa mag-asawa. Mga magulang kapatid, napakabisa ng panalangin ng bawat isang couple sa kanilang mga anak. Naniniwala po ba kayo doon? Mag-covenant prayer kayo kahit na malayo ang asawa ninyo o kapag ka magkasama kayo sa bahay, ganun pa rin ang gawin ninyo. Ibukod ninyo yung prayer time ng pamilya ninyo. No? Kung may sasama nyo mga anak ninyo, bukod yun. Bukod yun sa inyong dalawa. Napakabisa po nun, mga magulang kapatid. At higit sa lahat, kayong mag-asawa ay magkakaroon ng tinatawag na steadfast relationship. Yung hindi matitinag o matatag na relasyon sa isa't isa. Be firm and unwavering. Sa Colossus 3, verse 23-24, ang sabi dito, mga magulang kapatid, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoon, pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. So, mga magulang kapatid, huwag maging matatag ka. Lalo tigit, ang sabi dito, whatever you do, do your work heartily. Kung ano man ang ginagawa mo, always from the heart. Amen? Do your work heartily as per the Lord rather than for men.
Gumagawa ka, tumutulong ka, hindi para makita ng mga tao na tumutulong ka. Hindi para makita ng mga tao na mabait ka. Maraming mga pakitang bait lang. Amen? Pero iba yung bait na mula sa puso dahil alam mo ang gagawin mo ay para ito sa Panginoon. Amen po ba? Lahat ng gagawin natin, do it heartily. No? Yan ang sinasabing matatag na pananampalataya. Steadfast faith. You must persevere. Stay committed to your faith even in challenges. Kahit na anumang mga challenges sa buhay, mga magulang kapatid, mag-persevere ka. Maging matatag ka, magpatuloy ka lang. Huwag kang mauuga. Huwag kang mag-aalinlangan. Dahil alam mo, yung tinanggap mong Diyos, hindi basta-bastang Diyos. Yung tinanggap mong pangalan, hindi basta-bastang pangalan yan. Mga magulang kapatid, very powerful po yan. At kapag sinabi mo ang pangalan na yan, sa pangalan ni Jesus, mangyayari at magaganap ang anumang iyong bigkasin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen? And that is God. That is Jesus Christ. Akala mo wala ng pag-asa, pero pag binanggit mo ang pangalan ni Jesus, akala mo hindi ka na mapapatawad. Pag binanggit mo ang pangalan ni Jesus, merong kapatawaran na mangyayari sa langit. Kahit gaano ka pa nga kasama Amen? Kahit gaano ka pa sinasabi mo na hindi ka na makakabawi sa Panginoon, iba ang Diyos na kinilala mo. Huwag mong i-ignore si Jesus. At kung sumama ka man someday, dumating ang panahon na kailangan mo siya, huwag kang mahihiya. Tawagin mo lang ang pangalan ng Panginoong Hesus. Mararamdaman mo siya. Hindi lang kay pastor si Jesus. Hindi lang sa inyo si Jesus. Sa lahat ng tao si Jesus. Sa lahat ng lumalapit at nagiging matatag, nandoon ang Panginoon. Amen. Palakpakan nga natin si Lord. Number 2, unshakable faith. Hindi mauugang pananampalataya. Ito po yung tinatawag ni Pablo na immovable faith o yung tinatawag na be immovable. Kung meron kang pananampalataya nito, ang sabi ni Pablo dito, no? Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, no? Matatag, hindi matitinag. Alam niyo po ba yung pundasyon ng isang bahay? Amen? Ang isang pundasyon, kaya ang bahay ay nilalagyan ng isang pundasyon para ito ay maging matatag at di matinag, hindi mauuga. Kaya may pundasyon yan Kapag walang mga pundasyon, ang bawat bahay, sa isang lindol lang, matitibag agad yun. Yan ang purpose ng pundasyon. At ganoon din sa pamilya. No, mga magulang kapatid, kaya nga may tatay Yung tinatawag na pundasyon ng pamilya. Kapag nauga ang tatay, kailangan maging matatag ang nanay. Dalawa sila Naging isa sila, magkasama sila sa pundasyon ng bahay. Kapag nauga ang tatay at nauga rin ang nanay, wala nang kahinatnan ng tahanang iyon. Kaya kailangan, kung mauuga ang isa, kailangan alalayan siya ng isa. Maging matatag ang isa. Although, marami sa atin, sa bawat pamilya, nalulungkot ako, merong kumakaliwa, tapos gagantihan nung isa, wala nang patutunguhan ito Pero sabi ko nga, kapag yung isa ang nauga, maging matatag yung isa. Dahil may pag-asa pang mabuo ang pundasyon. Amen? Kasi kung ikaw ay mawawala ng pangunawa na kung saan dumarating din
sa punto o bahagi ng pagsasama ng mga mag-asawa, yung mga ganong bagay, maging matatag ka, ikaw na natira. Dahil kawawa ang mga inakay mo kapag gumanti ka. Amen po ba? Ito po yung tinuturo sa atin ng Panginoon eh. Ang pinag-isa ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin ng tao. Kailangan maging matatag ang bawat isa. Hallelujah. Pero kung hindi na maaayos ang mga sitwasyon, maging matatag ka pa rin, manatili kang nag-iisa na itinataguyod ang iyong pamilya. Dahil ang mga nawala sa iyo, papalitan ito ng Diyos. Pagdating mo sa hantungan ng buhay, tatanggap ka ng gantimpala dahil naging matatag ka. Pag sinabi ni Pablo na be immovable, hindi natitinag na pananampalataya from serving the Lord, sabi dito, don't be shaken from serving the Lord, serve with purpose. Pag hindi ka natitinag, be immovable, ito ay naglilingkod ka na merong purpose sa buhay. Laging ang plano mo, ang lakad mo, merong purpose. Huwag kang puputok na hindi mo tatamaan. Kailangan kapag pumutok ka, dalawa agad ang tatamaan. Ibig ko sabihin, hindi masasayang ang bala mo. Amen? Kapag putok ka ng putok, bang, 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 bang. Hindi mo alam kung ano yung tatargetin mo. Alam nyo sa archery, kapag yung sport ng archery, lagi silang kukuha ng pana. Titingnan muna nila talaga yung target nila, yung bullseye eh. Tapos sa kanila Tapos matagal bago nila i-release yung spear o yung bala, no? Pag ni-release nila, sigurado may tatamaan sila eh. Ganon din sa buhay po natin. No? Sa pagsiserve natin sa Lord. Always serve the Lord with purpose. Sa buhay natin, lalo tigit kayo ng mga nasa edad na papalipas na, no? Bilang na. Hallelujah. Tingnan mo nga yung katabi mo, kung bilang na rin yan. Matagal pa yan, eh. Alam nyo, ang 1,000 taon sa atin, 1 araw lang sa Lord, eh. Ibig sabihin, napakadali lang. So, bilang na ang oras natin sa mundo. Kailangan, simulan mo ngayon, sa bawat hakbang mo, dapat may purpose na ang buhay mo. Dapat may tatamaan ka na tatamaan. Amen po ba? Find joy and meaning in serving God and others. Hanapin mo, no? Ang kagalakan, ang kabuluhan ng buhay sa paglilingkod sa Diyos habang may panahon pa, mga magulang ko't kapatid. Dahil hindi lahat naman po, sabi ng Bible, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakarating sa kaharian ng Diyos. Yun lamang marunong makinig at sumunod. May timbangan po ang Diyos. Kapag tinimbang ka, naging mauga ang pananampalataya mo sa lupa. No? Hinanap mo ang kagalakan sa sanlibutan lang, hindi sa akin. Alam nyo, hindi tayo makakarating ng langit nun. Kasi, hindi naman po ganun kadali eh. Once you are saved. Malawak ang kaligtasan, pero dapat mong patunayan ang kaligtasang tinatamasa mo ngayon ay biyaya lang ng Diyos sa atin. Kaya, maging seryoso ka na, kapatid, hanapin mo ang kabuluhan ng buhay sa paglilingkod sa Lord. Paano ba paglilingkuran ng Lord? Kailangan ba maging pastor ka? Kailangan ba o kumanta ka? Hindi po ganun. Sabi ng Bible, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and love your neighbors as you love yourself. Tinuro natin nung nakaraang Sunday yan.
Love your neighbors. By serving the Lord, love your neighbors. Kayong mag-asawa, no? Sa mag-asawa, binanggit ko kanina, maglingkod kayo sa Panginoon sa pamamagitan paglilingkod nyo, pagbibigay ng kaluguran sa isa't isa. Magtatagumpay kayo. Dahil yan ang pinili nyong larangan sa paglilingkod nyo sa Panginoon. As usual, magkasama kayong sumasamba sa Panginoon, nagtitiwala sa Panginoon. Paglingkuran ninyo ang isa't isa because you are your both neighbors. Amen po ba? Ganun nyo ipapakita na mahal nyo ang Diyos. Arugain nyo ang inyong mga anak. So dito natin napapakita na ang kabuluhan ng buhay sa pagpapamilya na pinili natin, no? Merong mga pinili na maglingkod sa Panginoon na lang, katulad namin. So habang buhay kami, napagbubutihan din namin. Dito namin nakita yung kabuluhan ng buhay, ang paglilingkod sa Lord. Kayo nakita nyo ang kabuluhan ng buhay sa pag-aasawa, pagpapamilya. Bunuin nyo ng maayos ang inyong pamilya. Mahalin nyo ang isa't isa. Amen? Unawain ang kahinaan ng isa't isa. Bawat isa may kahinaan sa mag-asawa. Huwag nyo sabihin perfecto ang pagsasama ninyo. Bawat isa, kabisaduhin nyo ang kahinaan ninyo, yung kahinaan ng asawa ninyo, maging kalakasan ninyo. Amen po ba? Hindi kailangan magsigawan. Hindi kailangan mag-away. O magbalot. Karamihan, nagbabalot eh. Babalik na ako sa nanay ko. Naranasan nyo ba yon? Meron po ba sa inyo nun na nagbalot? Babalik na ako sa nanay ko. Hindi mo pinakikinggan. Di ba? Babalik na ako. Babalik na ako. Sige, bumalik ka. Bubuksan ko na yung pinto. Pupunta na ako sa nanay ko. Hindi na ako babalik dito. Makikita mo babalik yon. Ba't hindi mo pinipigilan? Bati na tayo. Huwag tayo mag-away, ha? Babalik yun. Sahod ko ngayon, Ling. Babalik. Babalik at babalik. Sigurado yun. No? Kapag nagrumpi siya araw ng sahod, paypayan mo yung ano. Ling, sahod ko ngayon. Babalik yun. O naman, di ka naman mabiro. Kikisang ka pa nun. Ibig sabihin, ako po yung nag-ano lang ng reality ng buhay. Alam naman natin ang sitwasyon ng buhay, di ba? Masaya tayo kapag may pera. Amen po ba? Nalulungkot tayo kapag wala na. Amen po ba? Tingnan mo yung katabi mo kapag masaya. Kapag masaya, may pera. Kapag malungkot, sigurado ka. Be immovable. Hindi doon nasusukat ang pananampalataya nating lahat. Amen? Yung sa kawalan ng pera, mag-aaway kayong mag-asawa, mag-aaway kayong pamilya, dahil lang sa kawalan ng pera. Hindi po ganoon ang immovable faith. In Galatians 6:9, ang sabi diyan, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. So huwag tayong mapagod, sabi ng Galatians. Sabi ni Pablo sa mga taga-Galatia, huwag tayong mapagod. Gumawa pa rin ng gumawa ng mabuti. Kahit ang sitwasyon ng buhay na ito ay masalimuot na sinasabi natin. Amen? Kung hindi ikaw ang tinatamaan ng dilubyo, ikaw ang tumulong sa mga tinamaan ng dilubyo. So kaya ka nga hindi tinamaan ng dilubyo, kaya ka nga pinagpala ng Diyos dahil para makatulong ka, gumawa ka ng mabuti. Alam nyo, hindi ko kayo minamadali, ayoko kayong puwersahin sa ambagan natin, sa pagpapagawa ng church natin. May proper time po ito. Kung mabulok man, anong tawag dito? Ba't nag-itim na to? Kung mabulok man yan, palitan natin. Isabay natin ang pagpapalit dito sa susunod na gagawin natin. Basta wag lang po kayong matitinag. Amen? Magtiwala lang po tayo sa Panginoon.
Hindi tayo dapat manghina. Hindi dapat tayong mauga para sa Lord. Ang para sa Lord, kung ikaw ay para sa Lord, para ka sa Lord. Amen. So wala tayong pag-uusapan. Basta wag kayong matitinag sa pananampalataya nyo sa Lord. Ano man ang sitwasyon, ano man ang panahon, wag kang matinag para sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Number 3, last but not the least, yung sinasabi ni Pablong unshakable faith, yung merong abounding in the Lord's work. No? Abounding in the Lord's work, yung tinatawag na magpakasipag sa gawain para sa Lord. Kapag nakikita mong malapit nang dumating ang Panginoon at malapit na yung mga rapture na sinasabi, magpakasipag ka na para makahabol ka pa. Alam nyo mga magulang kapatid, dati-rate, meron tayong Don't Watch dito eh. May Don't Watch po tayo dito, punong-puno halos kami. Ang dami-dami pag Don't Watch. Yung mga nagpe-pray dito tuwing umaga, ang dami-dami. Grabe. Kaso, naubos eh. Ang natira, 4 na lang eh. 4 na lang ang natitira pag nagsipag-asawa pa nito. Tapos na. No? Alam nyo, sa panahon ngayon, hindi natin hahanapan na sumigla kayo sa Panginoon, umating kayo ng mga ganon. Pero conviction natin sa Lord yon. Dapat kung hindi man umaaten sa mga ganong pagtitipon sa iglesia, sa bahay ninyo, simulan ninyo, sa mga pamilya ninyo, nang sa ganon, ang biyaya ng Diyos ay patuloy na pumasok at patuloy na maharangan ang mga gagawin ng kaaway sa bawat pamilya. Hindi po tayo comfortable lagi. Kailangan bantayan natin ang bawat pamilya ninyo sa panalangin na katulad ng ginagawa namin araw-araw dito na lumuluhod kami. Binabantayan namin ang bawat pamilya bukod pa doon sa Don't Watch sa GC natin na prayer meeting. Binabantayan namin ang bawat pamilya sa panalangin na huwag mauuga sa pananampalataya dahil ang dyablo ay parang leyong umaatungal. Ang gusto niya, marami siyang makasama sa impyerno. Marami pang mga Kristiyanong mahatak niya. Marami mga Kristiyanong magsipag-abroad para nang sa ganoon mapokus sila sa mga sariling ano ng buhay, ang pleasure in life. Kaya kailangan bantayan natin ang ating mga sarili sa panalangin, ang ating pamilya sa panalangin. Huwag yung abot sampayan lang po ang panalangin. Kailangan umabot sa kataas-taasan ng ating panalangin. Ang asawa nyo nagtatrabaho, araw-araw ipanalangin nyo siya. Kahit nagluluto kayo, pag pinaisip sa'yo ng Lord ang asawa mo, panalangin mo siya. Ingatan at selyon siya na makapangyarihan mo ng dugo ng Panginoon. Para hindi magapi. Alam nyo, sabi ng Panginoon, di ba, sa kay Peter, magsipagpuyat kayo at manalangin nang hindi kayo madaig ng tukso. Amen po ba? Ang panlaban sa tukso ay hindi paglayo dito. Kasi kahit tumakbo ka sa tukso, hahabulin ka nito. Kahit saan ka magpunta, may tukso. Amen. Subukan mong manalangin. Amen. Resist the devil and the devil will be flee. So sawayin nyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Panalangin ang panlaban sa tukso. Hindi yung takbo ka ng takbo. Baka mas matindi ang tukso doon sa pupuntahan mo. Hello? Sabi mo nga sa katan mo, kapatid, natukso ka na ba? Ayaw umamin. Di ba? Kaya nga, may kantang tukso eh. Ano yung kantang tukso? Ano yun? O, wala dito yung mga songer natin eh. O, tukso. Di ba? Layuan mo ako. Hindi lalayo ang tukso, nandyan lang.
Pero lalayo't lalayo siya, mawawala siya sa tabi mo, lilipat siya sa kabila kapag ikaw ay nananalangin lagi. Amen. Lagi po kayong mananalangin, abounding in the Lord's work, and that is the Lord's work. Prayer. Always pray. Hallelujah. Gusto niyo makawala sa mga ugali natin, di ba? Just pray to God. May kapitbahay kayo, lagi kayong inuusig, lagi kayong mga chinichismis. Just pray to God. Ang sabi ng Bible, those who persecute you, pray. Pray those who persecute you. Panalangin nyo sila. Amen? Ano ba panalangin mo sa nagpe-persecute sa'yo? Tamaan po ng kidlat. Pag kumulog, di ba? Matamaan yung buko na malapit sa kanila at bumagsak doon sa ulo niya. Di ba? Tapos pag lumilin, di ba minsan natutuwa tayo kapag may kaaway tayo, no? Kaaway natin, no? Tapos na aksidente. O, di ba? Sabi ko sa iyo, pinagtatanggol ako ng Panginoon eh. Wow, proud ka pa na may namatay? Proud ka pa na aksidente ang kaaway mo? Make a sympathy. Alisin mo yung galit. Alisin mo yung nanakit. Kapag nakita mo sila na nangangailangan ng tulong, tulungan mo sila. Ang sabi, regaluhan mo ang taong may galit sa'yo. No? Sabi ng kawikaan, kapag niregaluhan mo yung taong may galit sa'yo, mapapahiya yung taong yun. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Kasi sa kabila ng ginagawa mo sa kanya, kina-counter mo pa siya ng kabutihan o inangangahulugan, nasa sayo ang pag-ibig ng Panginoong Hesukristo. Amen? Kasi siya, binato, niyurakan, sinigawan, dinuran, kinurunahan ng tinik, no? Nadapa, sinampal, no? Nilatigo. Nung nandun siya sa krus, ang tindi naman. Nanalangin pa siya sa mga umusik at umaway sa kanya. Ama! Anong sinabi niya? Ama! Patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Diba? Pwede natin ipanalangin yun. Ma, patawarin niyo po sila. Hindi nila alam ang ginagawa nila. Ang taong may talino, hindi nang uusig ng mga Kristiyano. Amen? Ng mga kapatid niya sa iglesia. Kung hindi ipinapanalangin niya ito at sinasabi, Ama, patawarin mo po siya. Amen? Inihingi niya niyang tawad yung kapatid niya sa Panginoon. Dahil nauunawaan niya na hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kaya ikaw, huwag ka laging galit dahil hindi mo mauunawaan ang iyong gagawin. Kapag may galit ka sa puso, lahat na yan. Lalahatin mo na. Pero isa lang yung kaaway mo. Amen. Papanalangin mo, hindi pa sila mamatay. Hindi pa sila inaabangan mo habang pag nagmumotor, Pag namumotor, nako, yun, mga aksidente ka, pag nabalibag ka, tawa ko lang, nako. Diba? Pero hindi ganun ang turo ng Diyos. Hindi ganun natutunan natin. Whatever you do, do your work heartily. Bakit sinabi ng Diyos yan? Because all of your works to the Lord, your labor is not in vain. Hindi masasayang ang paggawa mo ng mabuti para sa Lord. Sa panahon na kung saan, alam mo, ang pananampalatayang hindi mauuga, ito yung pananampalatayang live with purpose, die with purpose. Nabubuhay ka na may purpose sa buhay, mamamatay ka na may purpose sa buhay.
Yan ang gantimpala ng Panginoon. Your effort and hard work for the Lord have eternal value. Meron po yung eternal value, mga magulang kapatid. No? Yung paggawa mo ng mabuti, helping brethren. No? Ano pa yung work of the Lord? Tithes and offering, work of the Lord yan. Giving food, caring for your parents and brothers and sisters. Love your wife and love your husband. So, loving is the work of the Lord. Yan po ang ultimate gifts, pag-ibig, pagmamahal. Kapag meron kang ultimate gifts na galing sa Spirit, may pag-ibig ka na galing sa Diyos, mauunawaan mo lahat ng bagay. Makikita mo ang mali at tama. Amen? Pero kapag ikaw ay may galit, pagharap mo sa salamin, ang pangit mo. Makikita mo lahat ng mali. Mali ng kapwa mo, mali ng ng asawa mo, mali ng mga anak mo. Kailangan puro pag-ibig. Unawain po natin mga magulang ang ating mga anak. Hindi pa tapos ang Diyos sa kanila. Amen? Hayaan natin silang mag-wandering. Pagka nadapa sila, matuto sila doon sa pagkakarapan nila. Hayaan natin sila. Dahil ipanalangin lang po natin sila, payuhan natin sila, pagdating ng takdang panahon, mga magulang kapatid, pag hindi tayo nagsawa, aani tayo. Aani tayo hanggang sa eternal value. In Hebrews 6:10, ang sabi dyan, for God is not unjust, so as to forget your work and labor of love. Makatarungan ng Diyos, hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod nyo sa mga hinirang ng Diyos. Magpatuloy lang po tayo. Hindi po nalilimutan ng Diyos ang ating mga ginagawa para sa Kanya. Paglilingkod man ito sa pamilya, sa iglesia, sa mga kapatid, at sa inyong mga kapwa. The unshakable faith is a faith. Be steadfastness, have a steadfastness, have immovable and abounding in the Lord's work. Matatag, hindi nauuga, hindi natitinag, may kasipagan sa gawain ng Diyos. Pagpalain tayong lahat ng Diyos.